Mapagpalang araw po mga kahabi. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa kung pwede bang maparehistro sa DENR ang mga ibon na walang papel o yung mga dokumento. Okay po? So, yun po ang ating pag-uusapan kung pwede nga pong maparehistro ang ating mga ibon na walang mga dokumento o kaukulang mga papeles para maparehistro sa DENR. Okay po mga kahabi, at kung bagong viewers ka sa channel na ito, humihingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, maraming po salamat. So mga kahabi, ang pag-uusapan natin kung pwede nga bang maparehistro ang mga ibon natin na mga inaalagaan o yung mga endangered species na walang papel ay pwede natin maparehistro sa DENR. So mga kahabi, so ganun din po yung ating tanong ng ating kahabi. So i-inline natin sa ating pag-uusapan. Katulad ng tanong ni at Felipe Junior Gapate. Present kahabi. Noon kasi marami akong nakikita na nag-aalaga ng ibon. Kaya nagkaroon ako ng interest na mag-alaga. Ang error ko lang, hindi ko alam, hindi ako nag-research kung kailangan ba ito ng permit. Lately ko na lang nalaman na kailangan pala ito ng permit. Dahil ito pala ay kabilang sa mga endangered species. Yun, nandito na ako nakabili ng mga ibon. Sa ngayon marami na sila dahil patuloy na silang nagbibreed. Siguro kung makapagbenta ako, ito na rin ang gagamitin ko para maligality ang aking mga ibon. So yun po yung katanungan ng ating kahabi na si Felipe Junior Gapate. At ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Irene 76. Sir Olen, ask ko lang po pwede ba applyan ng permit ang mga ibon na nabili ko na walang DOS or DOD or CWR or Wildlife Farm Permit. Sa market ko lang nabili. Thanks po sa sagot. So ito po yung mga tanong ng ating kahabi regarding sa kanilang mga inaalagaan. So meron din silang concern. So tama-tama po, ito yung pag-uusapan natin kung pwede nga pong maparehistro ang mga ibon na ating inaalagaan na napapabilang sa endangered species, kung pwede silang maparehistro sa DENR. So ang katugunan po mga kahabi, sa ngayon po ay wala pa inaalaw ang ating DENR na kahit walang requirements ay pwedeng maparehistro. So yun po ang kanilang patakaran or mga regulasyon sa kanilang nasasakupan na departamento o yung policy. Okay nga, dahil meron silang batas na dapat sundin. Ngunit meron mga magandang balita. Okay po mga kahabi, so merong mga samahan na mag-iibon sa buong Pilipinas na nagkakaisa para sa ganitong suliranin na magkaroon ng amnesty to register undocumented wildlife. So ano po ito? So sa mga samahan ng mga mag-iibon sa buong Pilipinas ay nagkaroon sila ng panawagan sa DENR na magkaroon ng amnesty or amnestia or mabigyan tayo ng pabor na walang mga permit, na walang mga pinanghahawakan dokumento para maiparehistro natin ang mga inaalagaan natin na mga endangered species. Okay po? So, nagkaisa ang samahan ng mga mag-iibon sa Pilipinas at ito ay yung tinatawag na bird lovers nationwide. Okay po? So ito po ay kanilang inilunsad. So ano po ang kanilang kadilahanan sa ganitong bagay? Why this petition matter? Okay po? So yun po ang tanong. Ngunit ang kanilang layunin ay magkaroon ng amnesty. Okay po? So hindi ko lang po alam kung sa
nakaraan o mga previous years ay nagbigay ng amnestiya ang DNR para sa mga walang rehistradong mga ibon ay pwede pong marehistro. So ganun pa man, ang nandito po ang bird lovers nationwide upang magbigay ng suggestion or magkaisa ang mga mag-iibon sa Pilipinas upang imungkahi, upang itugon, upang hihiling sa DNR o sa kawani ng DNR o sa namumuno ng ahensyang ito upang magkaroon ng amnestiya ang kanilang mga inaalagaang ibon o yung ating mga inaalagaang undocumented o yung mga walang rehistrado ay maparehistro sa nasabing departamento. So, amnesty to registered undocumented wildlife. Started po ito ng ating mga samahan na mag-ibon sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Lovers Nationwide. So, sumulat sila, humiling sila at ipinamungkahi nila, ibinigay nila ang kanilang mga aim or mga suggestion upang magkaroon ng mga talakayan regarding po sa ganitong usapin na kung pwedeng maparehistro sa DNR ang mga ibon na walang papel. So, sumulat sila at nabalansin nila ang mga pangyayari sa mga bagay-bagay sa mga buhay mag-iibon. So, ganito po ang kanilang sulat. This past few months, several incidents of DNR confiscation of undocumented wildlife has been done in different parts of the country. Many birds enthusiasts and hobbyists were alarmed in the current situation because they possess similar undocumented faunas and the like. Okay po. So alam naman natin noong mga previous months, previous years ay nagkaroon nga po ng hulihan dahil sa undocumented na mga endangered species at nagkaroon din po ng mga illegal trading, illegal selling dahil po sa mga kakulangan ng mga dokumento, kakulangan ng proseso sa mga nabanggit na mga species na mga endangered. So lahat po ng mga mag-iibon na hindi nakakuha ng mga rehistro or mga dokumento ay ito po ay nangamba at naalarma sila. Okay po? Dahil sa ganitong pangyayari. Pero hindi naman intensyon na gano'n ang mangyari dahil kakulangan lamang po sa karunungan at kaalaman. Kaya subalit, ganun pa man ay nais pa rin nila maparehistro ang kanilang mga inaalagaan ibon. Okay po? So through social media platform, a group of birds enthusiasts gathered and started forming a group of eventually named Birds Lovers Nationwide with the initiative of Mr. Eman Garces of Laguna. Several cluster groups were organized from different parts of the country: Laguna, Bulacan, Cavite, Batangas, Pampanga, and so on, and more chapters. Okay po, dahil po sa social media platform ay nagkaisa ang mga mahihilig sa mga mag-iibon at mga birds enthusiasts at mga birds hobbyists ay mag-gather sa ganitong usapin. Okay po, yan po ang kinaganda sa mga nagkakaisa, sa mga layunin, sa mga adhikain ng mga mag-iibon. Okay po. So salamat sir sa inyo sa pangunguna ni Eman Garces ng Laguna. Siya po ang nag-initiate ng ganitong usapin para maiparating ang mga suliranin ng mga mag-iibon sa ating lugar at sa buong Pilipinas upang mapansin tayo at upang maiparating natin ang ating mga hinaing, mga saloobin regarding po sa pag-iibon. So marami na pong mga grupo sa mga bawat parte ng ating bansa o bawat probinsya ay nagkakaroon po ng mga samahan ng mga bird lovers nationwide o sa mga samahan ng mga mag-iibon. So mga kahabi,
at Felipe Gapate at Irene 76. Kung saan man po kayo napapabilang sa lugar ay pwede pong makipagsangguni kayo sa mga bird lovers nationwide or sa mga mag-iibon upang mapabilang po tayo sa mga grupo na ito upang maisama rin po tayo at mapabilang sa kanilang mga adhikain at yung ating mga problema or ating mga suliranin sa buhay mag-ibon ay masolusyonan po at makabahagi tayo sa kanila sa mga samahan ng mga mag-iibon. Okay po, so marami na pong mga lugar ang mayroong bird lovers nationwide. Sa Laguna, sa Bulacan, sa Cavite, sa Batangas, sa Pampanga, sa Quezon City at meron pong sa Rizal. Okay po, hopefully magkaroon din po ng bird lovers nationwide sa Bicol. At ako po ay makikibahagi. Kahit po ako ay CWR holder na, meron na po mga dokumento ang aking ibon, ay nais kong makibahagi po sa mga mag-iibon upang makaambag man lang sa kahit sa ganitong pamamaraan sa pagbibigay ng mga impormasyon sa maliit kong YouTube channel ay makatulong sa mga naghahanap ng mga solusyon ng mga kahabi natin regarding po sa mga undocumented endangered species. Okay po mga kahabi, so tuloy po tayo sa kanilang mga adhikain. So the primary aim of the group is to acquire certificate of wildlife registration, which was overlooked by the many who are now rearing, caring and breeding wildlife in captivity, and a venue in exchanging ideas, method and techniques in caring of wildlife. So maganda po ang hangarin ng ating bird lovers nationwide at sa mga mag-iibon sa Pilipinas. So, ang primary naman kung bakit tayo nagkakaganito, nagkakaisa ng samahan upang ma-acquire lang naman natin na magkaroon ng certificate of wildlife registration upang maparehistro lang po natin ang ating mga undocumented species. Okay po, yun lang po ang ating aim sa group na ito ng birds lovers nationwide. At pangalawa po ay magkaroon tayo ng pangangalaga ng ating mga ibon na buhay ilang o yung mga endangered wildlife. Okay po mga kahabi, at magkaroon din po tayo ng mga techniques kung paano mag-alaga sa ating mga buhay ilang na mga species. Sharing of ideas, sharing of knowledge, sharing of techniques. Yun po ang aim ng group na birds lovers nationwide. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan kahit sa maliit na kapamaraanan ay makapagbahagi tayo kung saan tayo pwedeng lumapit at pwede isangguni ang ating mga question at mga problema sa ating pag-aalaga. Okay po, marami pong salamat. Mga kahabi, patuloy po tayo sa kanilang panukala or sa kanilang sulat sa DENR. If this appeal will granted, ika nga, sabi nila, we promise to register our paunas to DENR regional office where we are deemed to register our birds in support of the department working towards Philippine biodiversity that provides natural resiliency and sustained benefits of all. Okay po. Likewise, we do not want to remain violators of the law of our land. Okay po. So yun naman po ang magandang hangarin ng ating mga buhay mag-ibon. Kung ito po ay nag-grant, napagbigyan na magkaroon ng amnestia sa ating mga undocumented wildlife species, ay ipinapangako naman po ng mga miyembro ng mga samahan na mag-iibon o yung birds lover
nationwide ay maparehistro ang kanilang mga ibon sa mga nasasakupan na kanilang mga tirahan or mga lalawigan. Okay po. And sumusuporta din po tayo sa batas ng itinakda ng DNR na 9147 at sa Philippine Biodiversity that provides natural resiliency and sustained benefits of all. Okay po? At hindi naman po natin na pinapahintulutan ang ating mga buhay mag-ibon na mananatili tayong violator o yung mga tayo ay mga lumalabag. Ayaw naman po natin na mangyari na habang buhay na nag-aalaga tayo ng ibon ay puro na lang tayo undocumented. At lagi na lang tayong violators sa batas ng DNR. So yun po ang aim ng ating samahan ng birds lovers nationwide. Okay po. So mga kahabi, kung kayo po ay gustong makipagpartisipasyon sa birds lovers nationwide sa kanilang petition regarding sa ganitong usapin, ay pwede nyo pong i-share ang QR code, share this petition in person or use the QR code your own materials. Meron po silang website. Hanapin na lang po natin ang website nila ng Birds Lovers Nationwide. At saka meron din po silang Facebook page na Birds Lovers Nationwide. At mag-start a petition tayo. Bahagi tayo sa petition. This petition stood up and look action. Will you do the same? So, pwede po tayo magparehistro sa start a petition, sa online petition at makibahagi tayo sa samahan ng mga mag-iibon sa buong Pilipinas o yung Bird Lovers Philippines. Okay po, na magkaroon ng amnesty at para po ma-register ang ating mga undocumented wildlife. Okay po mga kahabi, so shoutout po sa iyo kahabi Mr. Eman Garces of Laguna. Okay po, sa kanyang pag-i-initiate, kanyang magandang hangarin para sa ating mga mag-iibon na hindi pa po na paparehistro ang kanilang mga alagang ibon. Nawa, mapakinggan tayo ng DNR sa ating mga hinaing, sa ating mga komento regarding po sa pag-alaga ng ibon, na mapabigyan tayo ng amnestiya sa mga ating mga alagang ibon na napapabilang po sa endangered species. Okay po. So as of now po mga kahabi, habang hinihintay natin ang katugunan or yung sagot ng departamento ng DNR, ay sumunod muna tayo po sa batas ng 9147. So hopefully magkaroon naman po ito ng katugunan para sa ating pong mga mag-iibon. Okay po. Hopefully ay mapakinggan tayo at mapansin po tayo ng kagawaran ng DNR, Department of Environment and Natural Resources, sa ating mga aim, sa ating mga plano, sa mga buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi. Mga kahabi, hopefully mayroon tayong mga natutunan regarding po sa mga kahabi natin na hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang ibon dahil wala pong dokumento. So as of now, makipagsangguni muna po tayo sa mga CWR holder or W Farm Permit upang kahit sa simpleng pamaraanan ay makatulong sila at makapagbigay ng DOD or DOS para meron po tayong dokumento at ang mga requirements para makapag-apply po tayo at makapagsumite ng mga dokumento sa DNR. Okay po? At para maparehistro ang ating mga inaalagaang ibon. Okay po mga kahabi, meron tayong natutunan. At ganoon din po, shoutout ko lang ang ating mga masugid na mga viewers sa ating munting channel. At Papa Joms, present po idol. Salamat po sa tips mo.
Okay po, at Papa Joms, shout out po sa inyo. At ganun din po kay at Taiko Roger, present sir. Shout out po sa inyo. At shout out po sa inyo, Taiko Roger. At ganun din po kay Sir Felipe Junior Gapate. Shout out po at maraming po salamat sa inyong concern. Salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. At ganun din po kay Irene 76. Ma'am, hopefully meron tayong natutunan sa inyong tanong. At kung mapagbibigyan tayo ng DNR na magkaroon ng amnesty, ay malaya po tayo makakapag-rehistro na ng ating mga alagang ibon. So as of now, ay tayo po ay sumungguni muna sa mga kakilala natin na malapit na sa lugar natin na mayroong CWR holder at W Farm permit upang matulungan tayo sa ating mga concern na upang maparehistro din natin ang ating mga inaalagang ibon. At para makakuha po tayo ng mga requirements ng DNR dahil sa DOA o ito yung Deed of Acquisition. So kailangan po ng DOD or DOS or DOE, Deed of Exchange. So yun po ang primary requirements upang makapagparehistro po tayo sa DNR. Okay po mga kahabi. At kung nagustuhan itong video na ito, humihingi ako ng favor, pakisuporta po ang ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Para patuloy po tayo makakapagbigay, makapagbahagi, makakapag-update regarding mo sa usapin ng mga buhay mag-ibon, sa usapin sa DNR, mga pag-update sa ating mga kahabi at sa mga kahabi, sa tanong ng ating mga kahabi, kung sila po ay mayroong mga pag-aalinlangan, ay makatulong tayo sa kahit mga simpleng kapamaraanan na masagot natin, matugunan, mairekomenda or mai-refer natin kung saan dapat sila pumunta. Okay po, maraming salamat. So, balik tayo sa ating topic. Pwede bang maparehistro sa DNR ang ibon na walang papel o dokumento? So, yun na nga po mga kahabi, as of now, wala pa po tayong amnesty para maparehistro natin ang ating mga ibon. So, lumapit po tayo sa CWR holder or W Farm permit upang matugunan ang ating mga hinaing, upang mabigyan tayo or makapag-avail po ng DOD or DOS. Okay po, hopefully one of these days, mabigyan tayo ng DNR ng amnesty to register undocumented wildlife. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.